Dalawang pangunahing weather system ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone na nagdadala ng ulan sa Visayas at Mindanao at ang Amihan o Northeast Monsoon na nagpapalamig sa hilaga ng Luzon. Maulan sa Visayas at Mindanao habang lumalamig na ang panahon sa Luzon. Patuloy na binabantayan ang tropical cyclone threat potential ngayong linggo. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ang ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong umaga ating tutukan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na patuloy na nagpapaulan sa Visayas at Mindanao. Ang hanging amihan ay nagdudulot ng malamig na simoy ng hangin sa Luzon at ang pinakahuling tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa. Ngayong araw, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Habang sa hilagang bahagi ng bansa, umiiral na rin ang Northeast Monsoon o hanging amihan na nagbibigay ng malamig na simoy ng hangin, hudyat ng papalapit na Kapaskuhan. At para sa ating forecast weather conditions sa Visayas, Mindanao at Palawan, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Posibleng magkaroon ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Kayo po sa mga nasa Davao Region, Northern Mindanao at Samar area, mainam na maghanda ng payong o raincoat at umiwas muna sa mga matataas na tubig lalo na kung malapit sa ilog. Sa Batanes at Babuyan Islands, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan dahil sa amihan. Wala itong malaking epekto sa mga aktibidad sa ngayon. Magandang balita ito para sa mga taga-hilagang Luzon. Malamig na simoy ng hangin, banayad ang ulan at kaunting ulap lang ngayong umaga. Sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies na may mga panandaliang pag-uulan o pagkulog, pagkidlat dahil sa localized thunderstorm. Mag-ingat sa mga flash flood o landslide sa mga biglaang buhos ng ulan. Kahit maganda ang panahon sa umaga, huwag tayong kampante. Mas madalas sa hapon o gabi nagaganap ang mga thunderstorm lalo na kung mataas ang humidity. At para sa ating forecast wind and coastal water condition, sa Northern Luzon ang hangin ay katamtaman hanggang malakas mula sa hilagang silangan na ang dagat ay katamtaman hanggang maalon na umaabot sa 2.5 hanggang 4 na metro ang taas. Mabala sa ating mga isda, huwag munang pumalaot kung maliit ang bangka, di motor na bangka. Patuloy na magmatsyag, mag-antabay kung ang dagat ay maalon. Sa natitirang bahagi ng Luzon, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula sa hilagang silangan. Ang dagat ay bahagyang maalon hanggang katamtaman mula 1.2 hanggang 2.1 metrong taas. Sa Visayas at Mindanao naman, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula sa hilagang silangan hanggang hilaga. Ang dagat ay bahagyang maalon hanggang katamtaman na 0.6 hanggang 1.2 metrong taas. Sa mga kababayan nating mangingisda, ingatan po natin ating biyahe sa dagat, lalo na kung malapit sa eastern seaboard ng Mindanao at Visayas, kung saan umiiral pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At para sa ating temperatura, naitala 25 degrees Celsius kahapon ng alas 6 ng umaga at maximum temperature 31.6 degrees Celsius na itala naman bandang alas 2 ng hapon. Ang araw ay sisikat kaninang alas 5:57 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:24 ng hapon. Ibig sabihin, ramdam pa rin ang init tuwing tanghali pero may bahid ng malamig na simoy ng hangin sa madaling araw. Tanda ito na papalapit na ang ating Christmas breeze. Mga kababayan, ang dating low pressure system na kilala bilang isang Invest 91W ay tuluyan na ang nalusaw habang ito ay nasa layong 499 km southeast ng Davao Oriental at nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR bago tuluyang mag-dissipate. Bagamat wala na itong bilang isang aktibong system, mananatiling may shallow trough o mababaw na sirkulasyon na nakabaon sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan sa Davao Region at ilang bahagi ng Mindanao. Ibig sabihin, mga kababayan, kahit wala ng bagyo o low pressure area,
Tuloy pa rin ang ulan dahil sa natitirang epekto ng trough, yung mahina pero malawak na ulap-ulan na karaniwang nagdadala ng scattered rain shower, thunderstorm at maulap na kalangitan. Para sa ating current weather system effect, ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay patuloy na nakakaapekto sa lugar ng Visayas at Mindanao. Nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pinakamainit na linya ng ulan ngayong weekend, lalo na sa Davao, Soc-Sargen at Caraga region. Ang hanging amihan naman o northeast monsoon umiiral pa rin sa northern at central Luzon, kaya malamig at bahagyang maulap ang panahon sa Batanes, Ilocos at Cordillera areas. Para bang magkasabay ngayon ang dalawang mukha ng panahon, malamig sa Ilaga at maulan sa timog. Kaya ang lagay ng panahon sa Davao Region, Northern Mindanao at Eastern Visayas, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Moderate to heavy rainfall sa ilang bahagi ng Davao Oriental, Surigao del Sur at Agusan provinces. Flash flood o landslide posible sa mga mabababang lugar. Sa Central Luzon at Metro Manila, generally fair weather pero posible pa rin ang panandaliang thunderstorms bandang hapon. Sa Northern Luzon, may hinang ulan dulot ng hanging amihan, malamig na simoy ng hangin, lalo na sa madaling araw. Sa madaling sabi, hindi na bagyo pero hindi rin tuyo ang mga pag-ulan dala ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay tuloy-tuloy pa rin ang posibleng magtagal ang hanggang weekend. At para sa ating tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, sa week 1 November 12 hanggang November 18 ang dating bagyong Uwan, Fongong ay tuluyan ng kumilos palayo sa northwest section ng Philippine Area of Responsibility o PAR patungong Taiwan. May posibilidad na paglitaw ng isang TCLV o Tropical Cyclone-like Vortex sa southeastern boundary ng PAR o Philippine Area of Responsibility na maaring tumawid sa northern Mindanao, Visayas, southern Luzon. Low likelihood of tropical cyclone development, mababa ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Sa week 2 naman, November 19 to 25, isa pang TCLB ang posibleng mabuo sa western section ng Pag-asa Monitoring Domain pero mababa rin ang posibilidad na mabuo na bagyo. Gayun din, posibleng mabuo ang TCLB2 sa silangang boundary ng Philippine Area of Responsibility o PAR pero inaasahang mahina at panandalian lamang ito. Mga kababayan, ang TC Threat Potential o Tropical Cyclone Threat Potential ay active ngayong week 1 ngunit magiging less likely sa week 2. Walang kasunod na tropical wave o bagyo sa loob o labas ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang weekend. Sa ngayon, mukhang stable ang ating weather pattern sa West Pacific. At ang mga TCLB ay karaniwang mga mini swirl ng low pressure na hindi nagiging bagyo pero may kakayahang magdala ng mahabang pag-ulan. Kaya't habang humuhupa ang bagyo, hindi pa rin natatapos ang pag-uulan. Mga kababayan, napakagandang balita ito. Ang dating minomonitor nating Invest 91W ay hindi na magdudulot ng banta na bagyo. Pero dapat nating alalahanin na ang ulan ay hindi nangangahulugang ligtas na agad ang lahat. Kadalasan ang mga shallow trough tulad nito ay nagdudulot ng ulan sa loob ng ilang araw, lalo na kapag may kasabay na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito yung tinatawag ng mga meteorologists na lingering wet system. Mahinahon pero tuloy-tuloy ang pag-ulan. At kahit wala tayong pangalan na bagyo, may pangalan pa rin ang responsibilidad maging handa. Kung babalikan natin, halos katulad ito ng sitwasyon noong Nobyembre taong 2023 nang ang isang weak low pressure area o LPA sa silangan ng Mindanao ay nalusaw din pero nagdulot ng 4 na araw na tuloy-tuloy na ulan sa Davao at Surigao provinces. Ipinapakita lang nito na kahit maliit ang sistema, malaki ang epekto kapag tumatagal sa isang lugar ang mga pag-uulan. Kaya narito pa rin ating safety reminders, bantayan ang mga rainfall advisories ng Pag-asa at local government unit, iwasan ang pagtawid sa mga binahang kalsada o ilog, maghanda ng flashlight, first aid kit at extra food supply lalo na sa mga flood-prone area o barangay. Sa mga mangingisda, check muna ang sea condition bago pumalaot. Narito ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 43 verse 2, "When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you." Ang ulan ay paalala na kahit dumaan tayo sa unos, hindi tayo nag-iisa. Kahit lumubog ang lupa
sa ulan, hindi lulubog ang pag-asa kapag ang tiwala natin ay nasa Diyos. At para sa kabuuang ulat sa araw na ito, ang Invest 91W ay opisyal nang nalusaw. Mananatili ang trough rain shower sa Davao Region. Walang bagong tropical wave o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang tropical cyclone threat ay active ngayong week 1, less likely sa week 2. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Amihan ay parehong umiiral magkasabay na may epekto sa ating bansa. Walang bagyo pero hindi rin tayo dapat kampante dahil sa panahon ng ulan, alerto ang ating sandata. At yan ang kabuuang ulat dito sa Pilipinas Weather ngayon, update. Kaya naman sa ating mga kababayan dyan na nakikinig sa ibang bansa, sa ating mga kapatid na mga OFW, kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na walang sawang pagtutok at pagtangkilik dito sa ating Pilipinas Weather ngayon. Salamat sa inyong mga padalang mga super thanks at pag-like. Napakalaking bagay na po ito sa amin bilang isang nagpabahagi ng ulat panahon dito sa ating bansa at kalagayan ng panahon sa ating bansa. Ito ang paalala, ang kalangitan ay nagbabago pero ang pagkalinga ng Diyos ay hindi naglalaho. Don't forget to like, share, and subscribe para palagi kang updated sa galaw ng panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat!